So, okay. Sino po nakilala kay Jonah or kay Jonas? Taas kamay, no? Okay, so very good, no? So, di naman po tayo lalayo sa topic last week, no? Pero pag-aralan natin, no? Kasi itong story ni Jonah or ni Jonas sa Tagalog, no? Ito po ay story na familiar na tayong lahat. Tama po ba? Siguro, iba sa inyo, bata pa lang, alam na yung story na to. Sabi nga, yung mga bata sa kids ministry, ano na to masteral na to, di ba? So, yun. So, kung meron po kayong Bible, buksan po natin sa Jonah chapter 3. Okay, Jonah chapter 3, verse 1 to 10. So, basahin muna natin, no, bago po natin pag-aralan. Jonah chapter 3, verses 1 to 10. Okay, so kung nandyan na po kayo, no, sabay-sabay po natin basahin. Sabi dito, si Jonah sa Nineveh. Verse 1. Sinabi uli ni Yahweh kay Jonas, pumunta ka sa lungsod ng Nineveh at ipahayag mo ang pinapasabi ko sa iyo. Nagpunta nga si Jonah sa Nineveh. Malaki ang lungsod na ito. Aabuti ng 3 araw kung lalakaring pabagtas. Siya'y pumasok sa lungsod. Then after po nun, pagkaraan ng maghapong paglalakad, malakas niyang pinahayag. Gugunawin ang Nineveh pagkaraan ng 40 araw. So ilang araw daw po? Within 40 days. Verse 5, naniwala ang mga taga roon sa pahayag na ito mula sa Diyos. Kaya nag-ayuno sila, nagdamit ng sako bilang tanda ng lubos na pagsisisi at pagtalikod sa kanilang mga kasalanan. Nang babalitaan ito ng hari ng Nineveh, bumaba siya sa kanyang trono, naghubad ng balabal, nagdamit din ng sako at naupo sa abo. So sign po ng repentance, no? 7, at pinasabi niya sa mga tiga Nineveh, ito'y utos ng hari at ng kanyang mga pinuno. Walang kakain isa man. Wala ring iinom, maging tao o hayop. Lahat ng tao at hayop ay nagdamit ng sako. Taimtim na nanalangin sa Diyos ang bawat isa. Pagsisihan ng lahat ang nagawa nilang kasalanan at talikdan ang masamang pamumuhay. So nagsisi po sila. No? Verse 9. Yung hari pala yung nagsasalita dito. No? Sabi niya, pagsisihan ng lahat ang nagawa niyang kasalanan at talikdan yung masamang pamumuhay. Baka sa paraang ito'y mapawi ang galit ng Diyos. Magbago siya ng kanyang pasya at hindi na ituloy ang balak niyang paglipol sa atin. Or sa ibang version po dyan, sabi dyan na pagpatay. So yun. Verse 10, nakita ng Diyos ang kanilang pagtalikod sa kasamaan, kaya hindi na tinuloy ang paggunaw sa Nineveh. So sino po sa inyo na-gets yung story? So actually madali lang naman. No? Actually 4 chapters lang tong Book of Jonah. And dito makikita natin no, yung kabuuan ng story ni Prophet Jonah, yung from pagkatawag sa kanya, tapos ano yung ginawa niya? Hindi niya sinunod si Lord. Akala niya matataguan niya si Lord, kaya umiba siya ng way. But, kung plano ng Diyos, ito po yung mangyayari. Amen po ba? So yun, at nangyari yun, yung kinain siya ng isda, tapos within 3 days, siya ay nanumbalik, niluwa. No? And after po nun, ginawa niya yung pinapagawa sa kanya ng Panginoon at nagsisi yung Nineveh. So parang ganun siya kaiksi eh. Pero question lang po bago tayo mag-proceed, no. Kung bibigyan ka ng 40 days, kung tataningan ka ng 40 days lang, bawal doktor or professional, no. Ano kaya yung gagawin mo? Simula ngayong araw na to. Siguro, 'di ba, gagawin mo na yung mga gusto mong gawin or pupuntahan mo yung mga mahal mo sa buhay, etc. And dito makikita po natin, no, nung nag-warning si Jonah, nagugunawin ng Panginoon yung Nineveh within 40 days, ano po yung nangyari? Agad silang nagsisi. Pero ito po yung isa sa important question. No? Since, by the way, ang title po pala natin, bago ka makalimutan. Okay, pwede pa, flash ng title. Pwede ba sabay-sabay natin basahin? Sabi dyan, no? Repent and believe. A message from the book of Jonah. So kung yung topic po natin last week is repent and be saved. Topic po natin ngayon is repent and believe. Meron lang po kung isang question uli, no, bago tayo mag-proceed. Pwede po pa next. Sabi po dyan,
Okay, sabay-sabay na basahin. Sabi dyan, no, why do you believe what you believe? Ulitin natin, no, why do you believe what you believe? Or sa Tagalog, medyo parang tricky siya, no? Tagalogin natin. Sabi dyan, no, bakit mo pinaniniwalaan ang iyong pinaniniwalaan? Or siguro sa ibang, kung papababawin natin para mas magets natin, no? Bakit ka naniniwala kay Lord, no? Or, sige, pababawin pa natin. Bakit ka nandito? Bakit ka gumigising ng maaga para magpunta dito, para sumamba? Or, bakit ka sa mga nagmi-ministry, no? Bakit ka nagmi-ministry? Bakit ka pumasok sa ministry? So, bakit po? Kasi yung question po na ito, napaka-importante po niya, eh. And it summarizes yung faith natin. Bakit po? Kasi kung hindi po tayo totoong naniniwala sa Diyos, kung hindi tayo totoong nananampalataya po sa Panginoong Jesus, di ba? Malaki po yung nawawala sa atin. Sabi nga po dito, nag-notes lang ako, 4. Yung question daw na to, sinasummarize niya yung kabuuan ng faith natin. No? Bakit po? Kasi kung mag-struggle tayo na paniwalaan ang Panginoon, no? Una po, madali mong bibitawan yung pananampalataya mo. Tama po ba? Di ba? Bawa magka-problema lang or magkaroon lang ng matinding pagsubok, parang, sige, alis na ako, parang iwan ko na yung faith ko, no? Second, no, kung hindi clear sa atin yung pananampalataya natin, no, mahihirapan po tayong ibahagi si Kristo sa iba. Third, makaka-apekto po to sa pananampalataya natin or sa testimony natin. Bakit po? Kasi kung hindi tayo totoong nanampalataya, kung hindi tayo totoong nag-repent, no, mahihirapan makita sa atin yung pagbabagong buhay na work ng Holy Spirit. Pang-apat and worst, no, it will affect your eternity. Makaka-apekto po to sa buhay na walang hanggan or bakit po? Dahil alam natin na yung buhay po dito sa lupa is temporary lang. Yung eternal life po is after po ng buhay natin dito. Pero ang tanong, no, ligtas ka na ba? So yun, alam mo ba kung saan ka pupunta? Kaya nga, napakahalaga po ng why do you believe what you believe? Bakit mo pinaniniwalaan yung pinaniniwalaan mo ngayon? Naniwala ka ba kay Lord dahil based on evidences? Naalala ko, ang dami kong kilalang mga atheists or mga hindi walang kinikilalang Diyos. Pero sila ay nanampalataya kay Kristo. Bakit po? Because of evidences. Nakita nila, no? Based sa mga facts, sa history, mga historical na natala. So sabi nga dito, yung pananampalataya ba na evidential or experiential? Kung di evidential, is it experiential? Talaga bang naranasan mo si Lord? Talaga bang nung narinig mo yung gospel, lubos mo ba itong naunawaan? Bakit po? Kasi napakahalaga po nung bagay po na to bago tayo mag-proceed. Sabihin nyo nga, believe. Yun. So, and I hope, no, sa message po na to, mas lumalim pa yung pananampalataya natin sa Diyos. So, background lang nung binasa natin. Pwede po pa next. So, naglagay lang ako ng 4 na background, no, bago tayo mag-proceed. So, alam nyo na yung story ni Jonah, no? So, isa daw siyang prophet na tinawag ni Lord noong 793 BC. So, yun. At kung fan kayo ng Old Testament, no, makikita nyo yung story niya sa 2 Kings. So, kung babasahin nyo, no, sabi dyan, no, Jonah means, dove, yun, kalapate, no? And he's a prophet in Israel during the reign of King Jeroboam II. So, dun po siya tinawag ni Lord and dun siya nag-ministry, no, kay Haring Jeroboam II. And alam ko, meron lang 2 prophet na ginamit si Lord para pangaralan yung Nineveh. At isa doon si Jonah. Mamaya, tatalakayin natin kung sino yung isa. Tapos sabi dyan, no, nung itong binabasa natin, sabi dyan, Nineveh was the capital of the Assyrian Empire, one of the largest and most powerful cities of that time. So yung Nineveh pala, isa siyang capital ng isang bansa. At anong bansa po yon? Yung tinatawag na Assyria. At kung aaralin nyo po yung history, no, yung Assyria yung isa sa pinaka-powerful na empire sa buong mundo during their time. At makita natin, no, yung mga katabi nilang bansa, sinasakop niya, yung mga sinasakop niya,
pinapatay, pinapahirapan, pinaparusahan. So mamaya talakayin natin. Next, number 3, sabi dyan, no? Ayun, Assyria was known for extreme, violence in warfare. They were the enemy of Israel. So dito po makikita natin, no, yung context nung binabasa natin na yung Assyria, aside sa capital, yung capital niya ay Nineveh, which is pinapunta si Jonah sa Nineveh. Kilala sila sa extreme violence. Sabihin nyo nga, violence. So yun, kilala sila sa pagiging ano ba sa Tagalog yung violence? Yung marahas. So yun, sabi nga, kung aaralin nyo yung history ng Assyrian, yung ginagawa nila sa mga nabibihag nila ay pinupugutan ng ulo, pinapahirapan, ginugutom, tinotorture. Tapos, alam ko, sa Assyrian Empire, dito rin nagsimula yung tinatawag na na yung parang hinahati sa gitna yung tao. So imagine niyo kung gaano ka-worse, no? Tapos sa number 4, yon. Dito makikita natin, no? When Nineveh repented, the reason for Jonah's rebellion become clear. Nung nagsisi yung Nineveh, nakita natin yung rason. Bakit ba, bakit ba hindi sinunod ni Jonah yung Panginoon, no? By the way, kung babasahin natin, di ba? Chapter 1 pa lang, di ba? Si Jonah, pinapunta siya sa anong lugar? Sa Nineveh. Para balaan sila, para pangaralan sila na magsisi, tumalikod sa kasalanan. Pero ano yung ginawa ni Jonah? Chapter 1 pa lang, makikita natin. No? Imbis na yung flight niya papunta sa Nineveh, ano yung ginawa niya? Nag-book siya ng flight sa Tarshish. So yun. Tarshish daw is ang modern day Spain. So yun. Bakit? Kasi ayaw niya na patawarin ng Diyos yung Nineveh. Kumbaga, parang kung isa-summarize natin, ganito siya. Parang, Lord, ito yung bansa na, nagpapahirap sa amin, di ba? Ito yung bansa na nagpapahirap sa mga kababayan ko. Bakit mo pa patatawarin yan? Parang ganun yung sinasabi niya, no? Parang gusto niya, ibuhos mo na yung yung galit at puot mo dun sa Nineveh. So, yun. So, makikita natin. Pero, ano po yung makikita natin, no? Makikita po natin yung lawak at biyaya ng Diyos. Kaya nga po, sa point number 1, sabi po dyan, pwede ba sabay-sabay po na yung basa? Sabi dyan, no? Grace abounds. Sabi nyo nga, abounds. Yun. So, God's grace pursues us. So, sa Tagalog, yung biyaya daw ng Diyos ay sagana. At hindi lang po ito sagana. Ito po ay nag-uumapaw. And sabi nga, sabi dyan, God's grace pursues us. Yung biyaya ng Diyos, hinahabol niya tayo. Amen po ba? So yun. Kaya nung bata po ako, or nung binabasa ko tong book ni John, akala ko, ito po ay patungkol lang kay Jonah, or patungkol lang sa balyena, or di pala balyena, sa malaking, wala kasing sinabi kung anong isda, kung dilis ba, or di ba? So yun. Hindi natin alam, pero akala ko patungkol lang siya kay Jonah or dun sa malaking isda na kumain sa kanya or patungkol lang sa mga tiga Nineveh or sa mga kasama niyang mga isda. Pero hindi po pala. Bakit? Kasi ang message po ng Book of Jonah is message of grace. Sabihin nyo nga, grace. So ito po ay mensahe ng kung gaano ba kalawak at kalalim yung biyaya ng ating Panginoon. Pwede po pa next. And nilista ko lang dito, Dito makikita po natin, number 1, yung pinapakita po sa Book of Jonah, yung biyaya, yung biyaya ng Diyos. Kanino? Kay Jonah. Bakit? Kasi una pa lang, inutusan na siya ni Lord, pero ano yung ginawa niya? He disobey. At ano yung makikita natin doon? Parang makikita natin yung sarili natin kay Jonah. Bakit? Kasi madalas tayo po, anong ginagawa natin? We disobey God's commands, We disobey yung mga salita ng Diyos. So yun. Pangalawa, hina-highlight po dito yung biyaya ng Diyos. Sabi dyan, His grace to the mariners. Hina-highlight dito yung biyaya ng Diyos doon sa mga kasama niyang mangingisda. Ay, di pala mangingisda, basta yung kasama niya sa barko, yung driver, yung kasama niya. Bakit? Kasi makita natin sa chapter 1, tinapon nila si Jonah sa dagat. Tapos yung konsensya nila parang, Lord, patawarin mo po kami sa gagawin namin. Pero ano yung ginawa ni Lord, di ba? Kinalma niya yung dagat. So yun, makita natin. And number 3, ito po yung pinaka nakaka-amaze. Hina-highlight po dito yung, sabi dyan, His grace to His enemies.
At sino ba yung kalaban ng Diyos, di ba? Yung mga tiga-Assyria, yung mga nag-uupo sa kanyang bayan, sa kanyang mga tao, sa kanyang mga hinirang. No? At makita natin, no, kahit ganun kasama, kahit ganun ka-violent yung Assyria, ano po yung ginawa ng Diyos? Gusto niya pa rin isik yung mga kaaway niya. Gusto niya pa rin patawarin. Ayaw niyang ibuhos yung kanyang galit at puot. Kaya makikita natin, napakalawak at sagana ng biyaya ng Diyos. At makikita natin, kung sa Old Testament, yung kaaway ng Diyos, yung mga tiga-Assyria, Babylon, etc., makikita natin na hindi lang yung mga Assyrian yung kaaway ng Diyos. Alam niyo po kung sino? Tayong lahat. Tingnan mo katabi mo, sabi mo, ikaw pala, kaaway ka pala. So yun. Bakit po, no? Kung babasahin natin yung Romans chapter 5, verse 10 to 11. Pwede po pa, next pa. Sige, next mo pa. Ano po yung sabi dyan, no? Sabi dyan, no? Dati, yung past na buhay na, tayo ay mga kaaway ng Diyos. Ngunit tinanggap niya tayo bilang, mga kaibigan sa pamamagitan ng pagkamatay ng kanyang anak. At dahil dito, tsak na maliligtas tayo sapagkat si Kristo ay buhay. At hindi lamang yan, tayo'y nagagalak dahil sa ginawa ng Diyos sa pamamagitan ng Panginoong Jesucristo. Sapagkat dahil sa Kanya, tinanggap tayo bilang mga kaibigan ng Diyos. So imagine niyo po yun, dati tayo daw ay mga kaaway. Pero ngayon, tinanggap tayo bilang mga kaibigan ng Diyos nung nanampalataya tayo sa ating Panginoong Hesus. Sabi ng Romans 5, verse 1 to 2, balik tayo isa. Sabi dyan, therefore, sabi nyo nga, therefore, yon. Sabi dyan, therefore, since we have been justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ. Through Him, we have also obtained access by faith into His grace, in which we stand. At hinighlight ko dyan yung word na therefore, no? Bakit po napakahalaga po ng word na therefore? Sabi nga nung teacher namin sa Bible School, no? Para daw magets mo yung word na therefore. Para kasi yung therefore, na siya conclusion na, no? Kailangan, para magets mo yung therefore, tapos yung kasunod na verse, kailangan mong balikan yung mga previous chapters, no? Yung chapter 1, ano chapter to? Chapter 5, di ba? Kailangan mong balikan yung Romans chapter 1, 2, 3, 4, para magets mo yung chapter 5 na therefore, we have been justified by faith. At ano ba yung makikita natin sa mga previous chapters, no, 1 to 4? Simple lang po, makikita natin kung gaano po kasama ang tao. No? Sabi nga yung binasa kanina, 'di ba? Lahat tayo ay nagkasala, no? At walang sino mang nakakalapit sa Diyos. Kumbaga pinapakita po dito na in the beginning pa lang, no, simula pa lang, nung una't-una pa lang, grabe na at sukdulan na yung kasamaan natin bilang mga tao. At sabi nga, pag tumalon tayo ng chapter 3, yun, pinapakita doon na wala tayong kakayahang lumapit sa Diyos. Bakit po? Dahil sa ating kasalanan. Pero praise God, no? Kasi hindi doon natapos yung storya. Sabi ng verse, therefore, we have been justified by faith. Tayo po ay pinawalang sala because of pananampalataya natin kanino? Kay Jesus Christ. And then kung tatalon tayo ng Romans chapter 5 pa rin, pero verse 20, pwede po pa-next. Sabi po dyan, no? Sabi dyan, no? But where sin increase, kung saan daw yung kasalanan ay lumawak, ano po yung sabi dyan? Grace abounded all the more. So that as sin reigned in death, kung paano naghari yung kasalanan tsaka yung kamatayan, sabi dyan, no? Grace also might reign through righteousness, leading to eternal life through Jesus Christ, our Lord. So makita po natin yung kaligtasan natin ay hindi ano ba yung word, tamang word? Hindi siya nakapatong sa sarili nating lakas, kundi kay Kristo Jesus po na ating pinanampalatayaan. Bakit po? Sabi nga ni Martin Luther, no, kung hawak ko lang yung kaligtasan ko, kung ako yung may hawak, possible, mamaya lang or bukas lang, mawala ko na yung salvation ko. Bakit? Kasi dahil sa kasalanan. No? Pero thank God, bakit? Kasi dahil na kay Kristo yung
kaligtasan natin, yung righteousness natin. And sabi nga dyan, no, through faith. Yun. So, point number 1, grace abounds. Nakita natin yung nag-uumapon na biyaya ng Diyos. Point number 2, sabi po dyan, no, the calling remains the same. Ulitin natin, the calling remains the same. At sabi nga dyan, no, God is still calling us. Kung yung Diyos po, no, ay nananawagan, hindi lang kay Jonah, sa mga tao, or sa kanyang mga kaaway, sa panahon po natin ngayon, same calling, nananawagan siya, na ano po, lahat ng tao ay magsisi, tumalikod sa kasalanan, manampalataya sa Kanya. Basahin natin yung Jonah chapter 3, verse 3 to 5. Sabi dito, no? Nagpunta nga si Jonah sa Nineveh, at malaki ang lungsod na ito. Aabutin ng 3 araw kung ito ilalakarin. Siya'y pumasok sa lungsod, pagkaraan ng maghapong paglalakad, at malakas siyang pinahayag. Gugunawin ang Nineveh, pagkaraan ng 40 araw. Verse 5, naniwala ang mga taga roon sa pahayag na ito mula sa Diyos. Kaya nag-ayuno silang lahat at nagdamit ng panluksa bilang tanda ng lubos na pagsisisi at pagtalikod sa kanilang kasalanan. Recap lang, no? Sa panahon natin ngayon, no, paano ba maliligtas yung tao? Paano siya magkakaroon ng eternal life? Review lang. Simple lang po, no? By grace through faith in the Lord Jesus Christ, no? Sa pamamagitan ng habag at pananampalataya, kanino? Kay Jesus Christ. Pero ito po yung yung question nung Old Testament ba, paano kaya maliligtas yung tao? Di po ba naging question sa inyo yun, no? Simple lang po, same principle. Pananampalataya. At hindi lang pananampalataya, no, yung genuine repentance. Naglagay lang ako ng question diyan. Pwede po pa next. Ito isa to sa mga yung question ko nung binabasa ko to. Mahilig po kasi akong magtanong pagka nagpe-prepare para mas emphasize ko yung point, no. Sabi diyan, no, why does the Ninevites immediately believe? Or sa Tagalog, no, bakit kaya naniwala agad yung mga tiga Nineveh nung nangaral si Jonas? Diba? Hindi po ba kayo nagtataka, diba? Parang, bakit kaya nanampalataya sila agad? Ano kaya yung story behind that happening, no? Kasi kung titingnan nyo po, no, for example, may pupunta dito na tiga ibang lugar, tapos sasabihin niya, uy, magsisi na kayo, gugunawin yung malolos, diba? Siguro sa point of view natin, sino ka ba? Sino ba to? Bakit mo sinasabi? Paano mo nasabi yan, diba? And during this time, no, ganun din. No? So parang sabi ni Jonah, no, gugunawin ang Nineveh within 40 days. Magsisi na kayo, tumalikod sa kasalanan. Ano yung ginawa nila? Verse 5, nanampalataya agad sila. Pero ang tanong, bakit kaya nanampalataya sila agad? Sabi nga dyan, no, God's calling is still the same. So nag-research lang po ako. Pero yung mga babasahin po natin next is, wala siya directly sa Bible, no? Pero ito po ay supported ng history or historical effects. Pwede po pa next. So bakit yung mga tiga-Assyria naniwala, nanampalataya agad at nagsisi ng kanilang makasalanan? Kasi po bago dumating si Jonah, nagkaroon ng 3 major events sa Assyria, especially sa Nineveh. At ano po yun, no? Number 1, nagkaroon ng plague. So ano ba yung plague? Salot. Sabi nyo nga, salot. Yun. So, nangyari po ito noong 765 BC. So, medyo punta lang tayo sa history, no? By the way, no, sabi ko nga hindi siya directly nasa scriptures, pero supported siya. Ito yung gusto ko sa history, diba? Hindi niya nilalabanan yung Bible. Sinusuportahan niya pa yung facts and evidences. So, nagkaroon ng malaking salot sa Nineveh, no? At bakit po ba siya mahalaga na malaman natin, no? Bakit? Kasi makita po natin na yung Nineveh, bago dumating si Jonah, sila ay nasa matinding crisis, no? May taggutom, may taghirap, etc. Tapos number 2, bago dumating si Jonah, nagkaroon ng malaking rebellion. Sabi niyo nga rebellion. So, ano ba sa Tagalog? Ayun, nandiyan pala. Pag-aalsa. So yun, hindi yung nagbe-bake. So maraming nag-aalsa. At makikita po natin dito, yung Assyria po ay humaharap hindi lang sa matinding taggutom, kundi humaharap sila sa malaking political instability.
Kumbaga lahat ng tao nagkakagulo, chaotic, marami pang iba. Tapos, number 3, at ito po yung isa sa pinaka nakaka-amaze. No? Before dumating si Jonah, same year, no? 760 BC, nagkaroon daw ng malaking solar eclipse. So nakita na po ba kayo sa solar eclipse? Familiar po ba kayo? No? Kumbaga, naalala ko merong solar eclipse nung last time, di ba? Nung first time ko siyang nakita, pero nung nakita ko siya, grabe pala nakakilabot. Bakit po? Kasi yung mawawala yung buwan tapos magiging parang pula. Di ba? Parang nakakatakot, parang may mangyayaring something Pero kung aaralin po natin yung Assyrian, tawag dito, yung lifestyle nila, sa culture pala, hindi lifestyle, sa kultura daw nila, yung eclipse daw ay tinuturing na masamang tanda or babala. Kaya pag nakakita sila ng eclipse na minsan lang naman mangyari sa isang generation, tinitreat nila ito as negative or may mangyayaring malaking trahedya. And praise God, kasi nung nangyari po itong tatlo na to, bagamat ito ay negative, sabi nga, at the right time, at the right place, at the right moment, dumating si Jonah at pinangaral niya, within 40 days, gugunawin na yung Nineveh. Kaya ano po yung ginawa ng mga tiga Nineveh? Sila ay nagrepent sa kanilang mga kasalanan. At makikita nga natin, 'di ba, yung sila ay nagpatong ng nung sako, umupo sa abo, sila ay nagfasting. Even yung mga bata, yung mga hayop, walang kakain. Bakit po? Tanda ng nila, nung pagsisisi nila at pagtalikod sa kasalanan. Ang sabi nga ng verse 9, sabi nung hari, even yung hari, bumaba siya sa trono niya, siya mismo nagpakumbaba sa Diyos. And sabi nga niya, sabi niya, baka sa paraang ito'y mapawi ang galit ng Diyos, mabago ang kanyang pasya at hindi na ituloy ang balak na paglilipol sa atin or pagpatay sa atin. By the way, kung aaralin niyo po yung culture again nung Assyrian Empire or nung mga tiga Nineveh, sila po ay merong mga Diyos-Diyosan at napakarami po nito, sandamakmak. May Diyos-Diyosan ng langit, may Diyos-Diyosan ng tubig, may Diyos-Diyosan ng lahat na, parang meron. So, kahit nga siguro, electric pan, may Diyos-Diyosan sila naman. So, yun. At dito, makikita natin, hindi sila, parang tinaboy nila lahat ng Diyos-Diyosan na yun. Naniwala sila sa isang Diyos na buhay. And sino po yun? Si Yahweh. And sabi nga, okay, mamaya natin basahin. And sabi nga nung point number 2, di ba, God is still calling us even today. Same lang yung calling. Kumbaga nakita ko po dito na hindi lang pala through word of God nangungusap ang Diyos. Ang Diyos din po ay nangungusap through natural calamities. Kaya nga yung mga nangyari dyan, di ba? Plague, salot, rebellion, solar eclipse. Kumbaga, through natural calamities, nangungusap po ang Diyos natin. Amen po ba? So, yun. And so, next, naglista lang ako ng isa sa mga, para makarelate naman tayo. So, yun. Naglist lang ako ng isa sa tatlong mga major na natural calamities na pinagdaanan ng bansa natin. And sabi nga natin, si Lord ay totoong nangungusap, hindi lang through His word, kundi natural calamities. Kaya nga makikita natin dyan, sa image number 1, ano po yung makikita nyo dyan? Yung Typhoon Uwan. Last year yata to, November, yun. Ito yung bagyo na controversial. Bakit? Kasi sabi nung iba, thank you Sierra Madre. sabi nga, pinasalamatan daw yung creation, hindi yung creator, di ba? Pero makikita natin, di ba? Sobrang bahala Bakit? Kasi yung bagyo sinlaki mismo ng Pilipinas Paano kung i-allow ni Lord na tumama talaga sa bansa natin, di ba? Ano kaya yung kalalagyan po nung bansa natin, di ba? Siguro sobrang grabe or worse, given nga na may mga corruption pa sa flood control. Pangalawa, di ba, yung mga pagputok ng bulkan. Actually, yung Mount Canlaon, sa bandang Mindanao, patuloy po siya nag-erupt. And marami pang iba, yung Mayon. At lately lang, ano po yung nangyari sa Mindanao? Nagkaroon ng matinding earthquake na hindi namamalaya nung lahat.
7 a.m., bigla palang lilindol ng ganun paglalakas. At hindi lang po yun, no? Sabi nga, meron pa tayong inaantabayanan na the big one na possible pwedeng mangyari. At sabi nga, pwede siyang pumatay ng libo-libong tao. So yun. At makikita natin, no, from the beginning of time, nung panahon pa lang nila Jonah at saka nung previous pa hanggang sa panahon natin, same po yung panawagan ng Diyos. He used His words, He used calamities para makita natin na merong Diyos na sa kabila ng mga pagsubok, problema, may Diyos na nagliligtas. Hindi lang nagliligtas, kundi Diyos na magliligtas sa atin mula sa kamatayan, mula sa kasalanan. Sige, palakpakan naman natin ang ating Panginoon. No? Sabi ng Roma, chapter 1, verse 20, sabi dyan, no, totoong hindi natin nakikita ang Diyos. Tama po ba? Hindi naman natin nakikita ang Diyos, no? Pero mula pa ng likhain ang mundo, ang kanyang walang hanggang kapangyarihan at pagka-Diyos ay naipapahayag sa mga bagay na ginawa niya. Kaya kaya wala silang maidadahilan. Sabi nga, merong special revelation, merong general revelation. No? So yung, special or specific revelation, si Lord nangungusap through His words. Ano yung general creation? No? Si Lord nangungusap siya through His creation. No? For example, labas ka. Tignan mo yung araw, tignan mo yung mga bituin, tignan mo yung buwan. Punta ka sa, sino mahilig dito sa nature, di ba? Punta ka sa dagat, punta ka sa bundok, di ba? Parang imposibleng walang nag-create ng mga bagay na to, di ba? Imposibleng walang creator behind this. So through creation, makikita natin na merong Diyos. Siya ay buhay. At siya ay patuloy na nangungusap. Amen po ba? Balik tayo sa Jonah. Sabi ng Jonah, chapter 3, verse 5. Nilagay ko lang po dito yung English, no? Sabi dito, the Ninevites believe, sino daw yung pininiwala na? God. A fast was proclaimed, and all of them, from greatest to the least, put on sackcloth. So kung babalikan natin yung original manuscript, kung babasahin niyo po yung original na Book of Jonah na Hebrew, yung ginamit po na word na kay God ay sino daw po? Elohim. Patungkol po kay Yahweh, no? Sa Diyos na buhay. Di ba? Kinakanta natin kanina, di ba? Yahweh. Di ba? So, sila ay nanampalataya sa Diyos na buhay. So, yun. Sabi ko nga kanina, di ba? Ang dami nilang mga Diyos-Diyosa, no? Ayun, kung babalikan natin. Pero dito po, talagang tinapon nila lahat at naniwala sila sa iisang Diyos, sa Diyos na buhay. Nahum chapter 1 verse 3 to 4. Kung babalikan natin yung mga natural calamities, sabi ni Nahum, bagyo at ipo-ipo ang kanyang dinaraanan. Ang mga ulap ay kagaya lamang ng alikabok sa kanyang mga paa. Sa utos lamang niya'y natutuyo ang dagat, gayon din ang mga ilog. Natitigang or natutuyo ang kabukiran ng Bashan at ang bundok ng Carmel at nalalanta ang mga bulaklak ng Lebanon. So sabi dyan, no, bagyo at ipo-ipo ang kanyang dinaraanan. Nahum, verse 6, talon tayo. Sabi dyan, no, sino ang makaliligtas sa galit ni Yahweh? Sino ang makakatagal sa kanyang matinding puot? Bumubugang parang apoy ang kanyang puot. Batong malalaki ay nadudurog dahil sa kanyang galit. So makikita natin dito, no, na through His creation, through natural calamities, nangungusap ang Diyos. And point number 3, sabi dyan, no? Pwede ba sabay-sabay natin basahin? Sabi dyan, no? Christ greater than Jonah. And sabi nga, kung babalikan natin yung story of Jonah, hindi pala siya tungkol kay Jonah. Hindi pala siya tungkol sa malaking isda or sa mga tiga Nineveh. Ito po pala ay foreshadowing ng ating Panginoong Hesus. Sabihin nyo nga, foreshadowing. Yun. Ano ba yung foreshadowing? Para tong pag-i-intro or pagpapakilala nung mangyayari in the future. So yun. Sabi nga, kaya nga sabi dyan, no, sabi nga nung napanood ko sa Reels, sabi niya, kung tinatamad ka daw basahin yung Bible mo, especially yung Old Testament, bakit? Kasi di ba minsan nakakatamad or parang puro story, puro ganito. Try mo daw gawin yung isang bagay. Ano daw po yun?
hanapin mo si Kristo dun sa passage na yun. Bakit po? Kasi yung Old Testament, ito po ay, lahat po sa Old Testament, ito po ay foreshadowing lamang ng ating Panginoong Jesus. So yun. And paano naging foreshadowing ni Jesus Christ? Yung Book of Jonah. Sabi nga ng Matthew 12, pwede po pa next. Sabi ni Lord mismo, no? Matthew 12, chapter 12, verse 40 to 42. Kung paanong nasa tiyan ng dambuhalang isda, si Jonah sa loob ng 3 araw at 3 gabi. Ganoon din naman ang mangyayari sa akin na anak ng tao. 3 araw at 3 gabi rin ako sa ilalim ng lupa. Sa araw ng paghuhukom, tatayo ang mga tiga Ninive at kokondinahin ang henerasyong ito. Dahil nagsisi sila nang mangaral sa kanila si Jonas. At ngayon, narito ang higit pa kay Jonas na nangangaral sa inyo, pero ayaw niyong magsisi. Verse 42, maging ang reyna ng timog, or sa ibang version, Queen of Sheba, maging ang reyna ng timog ay tatayo rin at kokondinahin ang henerasyong ito. Sapagkat nanggaling pa siya sa napakalayong lugar para lang makinig sa karunungan ni Solomon, ni Haring Solomon. At ngayon, narito ang higit pa kay Solomon, pero ayaw niyong makinig sa kanya. So imagine niyo po, no? Yung Book of Jonah pala, foreshadowing lang ng ating Panginoong Hesus. Pero ano po yung ginawa ng mga tao sa panahon ni Jesus? Di ba? Hindi pa rin sila naniwala. Hindi pa rin sila nanampalataya. Hindi sila naniwala sa warning na merong death, na yung kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. And nawa, sabi nga, no, sa araw ng paghuhukom, tatayo ang mga taga Ninive at kokondinahin ang henerasyong ito. Bakit? Nung time nila, nagsisi sila. How about in our generation? Parang choice na po natin yun, no? Kung magsisisi tayo or babalik pa rin tayo sa kasalanan o sa dati nating buhay. So yun. And nawa na maunawaan po talaga natin to. Point number 4. Okay. Gising pa ba? So yun. Sabi dito, no, point number 4. Ayun, pwede ba sabay-sabay na basahin? Real repentance produce real change. Yung totoo daw po na pagsisisi, ito po ay nagpo-produce ng totoong pagbabago. Okay. Alam ko na-share ko na to dati, pero i-recap natin, no? Maganda, pasadahan uli natin. Yung word daw na repentance sa English, repentance pa rin. Pero pag tinagalog mo siya, dalawang word pagsisisi at pagtalikod sa kasalanan. Pero kung aaralin po natin yung Greek word, yung original word na ginamit sa repentance, pwede po pa next. So makikita nyo po dyan yung word na metanoia. Sabihin nyo nga, metanoia. So yun, ano ba yung metanoia or yung repentance sa original word? Sabi dyan, no, yung tinutukoy na repentance na ginamit sa original Bible, no, which is metanoia. Ito po ay hindi lang basta pagbabago or nalungkot ka lang or umiyak, naiyak ka lang nung nakilala mo si Lord. Ito po ay genuine change. Sabi nga dyan, no, repentance is a change of mind, pagbabago ng isip. Pangalawa, it's a change of heart and attitude, pagbabago ng puso natin at ng ugali natin. Kaya nga, questionable yung Christian pero andun pa rin yung dating ugali. No? So yun, mamaya may pasadahan natin yung verse. Sabi dyan, no? A complete turning from sin towards God. Complete na pagbabago mula sa kasalanan patungo sa Diyos. Or tinatawag na holiness. Sabi dyan sa uli, no? An inner transformation that results in a changed life. Kung papababawin natin, no, yung repentance is connected siya sa word na Christ-likeness. Sabi nyo nga, Christ-likeness. Kumbaga, binabago tayo patungo kay Kristo. At hindi lang patungo kay Christ. Yung character ni Christ, no? Maging character natin. So yun. Kaya nga sabi doon, yung fruit of the Holy Spirit is love, joy, peace, kung natin, no, parang marami, no. Ito po ay character ni Christ, no, na talagang wino-work out sa atin
ng Holy Spirit para mabago tayo. Sabi nga yung sa 1 Corinthians chapter 13, sabi doon, no, ang pag-ibig, love is patient, love is kind, love is etc. etc. Kung papalitan mo daw yung love ng Christ, no, makikita natin na yun yung character ni Lord na pinapasa sa atin. Sabi nga ng Jonah chapter 3 verse 8, dito, no, makikita natin na nagrepent yung Nineveh. Sabi diyan, lahat ng tao, hayop man, ay nagdamit ng panluksa, taimtim na nanalangin sa Diyos ang bawat isa. Pagsisihan ng lahat ang nagawa nilang kasalanan at iwan ang masamang pamumuhay. So to cut the story short, no, lahat po sila ay nagsisi at tumalikod sa kasalanan. Pwede po pa next sa Santiago, no. At ito yung isa sa pinakamalagang verse na maunawaan po natin, no. Sabi ni James sa chapter 2 verse 17 to 18. Sabi niya, no, gayon din naman, ano daw? Patay ang pananampalatayang walang kalakip na gawa. Verse 18, may nagsasabi, may pananampalataya ka at may gawa naman ako. Ipakita mo sa akin kung paanong maaaring magkaroon ng pananampalataya ng walang mga gawa. At ipapakita ko naman sa iyo ang aking pananampalataya sa pamamagitan ng aking mga gawa. So, in short, sinasabi lang po dito ni James na kung totoong nanampalataya ka kay Jesus Christ, sabi dito, no, dapat makita rin ito sa ating mga gawa. Kaya nga questionable yung nagsasabing Christian daw pero wala namang pagbabago sa kanyang buhay, no? Baka hindi mo pa nauunawaan talaga yung meaning ng repentance. And kung titignan nga natin, no, 'di ba, yung Ephesians chapter 2 verses chapter 2 verse 8 to 9, ano po 'yung sabi doon, no? We are saved by grace through faith alone. So yung kumbaga, naligtas tayo sa pamamagitan ng habag at sa pamamagitan ng pananampalataya. So malinaw na sinasabi ni Paul sa Ephesians na by faith tayo naligtas. Pero sabi ni James, no, by works, parang nagtatalo ba sila or nag-away ba sila or bakit parang contrast naman? Pero actually hindi po nagko-contrast yung Bible, maging yung mga sulat nila. Bakit po? Kasi sa Ephesians, sinasabi ni Paul na we're not saved by our works. Grace lamang ng Panginoon. Kaya wala tayong maipagmamayabang sa Kanya. Sa panahon naman ni Santiago or ni James, no, may mga Christian or mananampalataya na sinasabi nila, mananampalataya rin kami. Pero ano yung ginagawa nila? Hindi nakikita sa kanilang mga gawa. Diba? Namumuhay pa rin sila sa kasalanan. So yun, andun pa rin yung dating pagkagalit, etc. Basta yung old life. So yun. Kaya nga sabi niya, no, kung yung pananampalataya nyo, walang kalakip na gawa, ito ay patay. Sabihin nyo nga, patay. It's dead. So yun. And last point natin, point number 5, sabi po dyan. Dapat may up to 10 to the joke. Sabi dyan, no, don't ignore God's warning. Sabi dyan, no, judgment is coming. So kumbaga yung paghahatol ng Diyos ay paparating. Sabi nga sa point ni Pastor last week, di ba? Yung judgment ni Lord mangyayari, magaganap. And dito rin, no, sa last point natin, no, wag nating i-ignore, wag nating yung isa walang bahala na lang yung warning ng Diyos. At hindi lang yung warning ng Diyos, yung warning na sinasabi po ng Bible. Bakit po? Dahil ang paghuhukom po or yung paghatol ng Diyos ay paparating at darating. Yun. At dito po tayo magtapos, no. Nilista ko lang dito, isa sa pinaka nakakalungkot na nangyari during their time. Alam niyo po, yung inaral natin, di ba? Ano yung nakita natin? Di ba yung Nineveh, they repented, which is good, no? Pero alam niyo po, after 100 years, imagine niyo po yung gap, time ni Jonah, tapos time ni propeta Nahum. Kasi kung aralin niyo po yung Old Testament, meron lang 2 propetang ginamit si Lord para sa Nineveh, para magsisi sila. Una, sino daw? Si Jonah. Pangalawa, si Nahum. And yung time ni Nahum, nakakalungkot. Bakit po? Dahil yung mga tiga Nineveh or yung Assyrian, bumalik sila sa dati nilang buhay or sa dati nilang kasalanan. And sabi nga, mas worse pa doon yung ginawa nila.
And dito makikita natin na nangyari kaya yung paghahatol ng Diyos, yung warning niya noong time ni Jonah. Makikita natin, yes, ito po ay nangyari. Sabi ni Nahum, chapter 1, verse 2 to 3, sabi niya, si Yahweh ay Diyos na mapanibughuin at mapaghiganti. Si Yahweh ay naghihigante at napopuot. Si Yahweh ay Diyos na mapanibughuin. Kanyang mga kaaway kanyang pinaparusahan. Verse 3, si Yahweh ay hindi madaling magalit, subalit dakila ang kanyang kapangyarihan. At siyak na mananagot ang sino mang sa kanya'y kumalaban. Yung Nahum po kasi meron lang yan 3 chapter, no? Pero yung buong book po ng Nahum, ito po ay patungkol sa judgment ng Diyos sa Nineveh. Bakit po? Kasi umabot na sa sukdulan yung kanilang kasalanan and parang buo yung hatol ni Lord, yung judgment niya, binuhos na niya. At sa panahon natin, di ba, mangyayari kaya yung paghahatol ng Diyos? Mamaya, tingnan natin kung mangyayari ba. No? Naglista lang po ako ng historical fulfillment. Pwede po pa next. Makikita natin, after 100 years, ano po yung nangyari sa Nineveh or sa Assyria? Sabi doon, in 612 BC, the Medes and Babylonians attack Nineveh. So, hinayaan ng Diyos na masakop yung Assyria ng isang panibagong superpower na nag-e-exist noong time nila. At sino po yon? Yung Babylonians. Again, yung Babylonian, mas kung marahas sila, ito to the 10 times. So, yun. So, and then next, sabi dyan, Nahum's prophecy was fulfilled. Yung warning ni Nahum sa mga tiga Nineveh, nangyari. And sabi nga, yung warning ni Jonah sa mga tiga Nineveh, nangyari sa panahon ni Nahum. And sabi dyan, the Assyrian Empire fell to Babylon. So ano po yung makikita natin dyan? Kung sinabi ng Diyos, ito po ay mangyayari at mangyayari. Sabi nga ni Lord, yung nituldok man o kuwit man, mangyayari at mangyayari. Sabi ni Lord, Tapos sabi dyan, kasi kung aaralin po natin, pwede po pa next. Yung 2 book na binasa natin, Book of Jonah, Book of Nahum. Sa Jonah, kung makikita natin, nagpapakilala dito ang Panginoong Diyos na ano po siya? He is merciful to those who repent. Tama po ba? Merciful po ba ang Panginoon? Yes, and He is all loving. Sabi nga kanina sa point number 1, yung grace ni Lord, it abounds eh. Biruin niyo po, kahit sa kanyang mga kaaway, gusto niyang maligtas, ayaw niyang mapahamak. Pero in Book of Nahum, makikita natin na si Lord ay hindi lang all-loving. Ano po ang Diyos? Ano po yung character ni Lord? He is judge. Siya po ay tagahatol at maghahatol. Sabi nga, in Book of Nahum, makikita natin that God is just and will judge those who continue to rebel. So kung tayo po ay magpapatuloy sa kasalanan, ma-expect natin, mararanasan natin yung parusa. Kaya nga po kung babalikan natin yung New Testament, alam ko na-share to ni Pastor din last week, Pwede po pa next. Kung babasahin nyo yung New Testament, simple lang naman po yung pinipreach. Una, yung pinipreach ni Lord, ano po yun? Repentance. Ano po yung pinipreach ng mga apostles? Repentance. Ano po yung pinipreach ng mga unang mananampalataya? Repentance. At ano po yung pinipreach sa panahon natin ngayon? Repentance. Bakit po? Napakahalaga po yung pagsisisi at pagtalikod. Sabi nga dyan, sa Mark chapter 1, pinreach siya ni Lord yung repentance. Sa Luke chapter 24, in-instruct ni Lord sa mga mananampalataya yung word na repentance. Sa Mark chapter 6, ano po yung sabi dyan? Yung mga apostles, yun po yung pinapangaral nila. And then next, sabi dyan, sa Acts chapter 2, verse 38, nung bumaba yung Holy Spirit, nung time ng Pentecost, ano yung unang pinangaral ni Pedro sa mga taong nakapalibot sa kanila? Simple lang po. Repent, repent, repent. And then sa Acts chapter 26, verse 20, imagine niyo po to. Bago mamatay si Apostol Pablo, bago siya hatulan ng kamatayan ng Roman Empire, sabi dyan, sabi ni Paul, repent and do the works fit for repentance. Sa harap ng hari ng Agripa, sa harap ng hari, ano yung sabi niya? Mag-repent po tayo. So imagine niyo po yun, yung kaharap niya, even kaharap niya yung hari, kaharap niya yung mga normal na tao,
pinipreach niya yung gospel. Kaya nga sabi ng Hebreo chapter 10 verse 24 to 25, sabi dyan, no? Sikapin din nating gisingin ang damdamin ng bawat isa sa ano daw? Sa pagmamahal sa kapwa at sa paggawa ng mabuti. Huwag nating kaliligtaan ang pagdalo sa ating mga pagtitipon gaya ng nakasanayan ng iba. Sa halip, palakasin natin ang loob ng isa't isa. Lalo na ngayong ano daw? Nakikita natin malapit na ang araw ng Panginoon. At kung sinabi ni Lord na siya ay babalik, simple lang po, siya ay babalik. Ito po yung mangyayari. Sabi ng, tuloy natin, verse 26, 27. Sabi dyan, no? Sapagkat matapos nating malaman at tanggapin ang katotohanan at sadyain pa rin mag-asala, wala nang handog na may aalay pa para sa ikapagpapatawad ng ating mga kasalanan. Ang naghihintay na lamang sa atin ay ang kakilakilabot na paghuhukom at naglalagablab na apoy na tutupok sa mga kaaway ng ng Diyos. Ito po yung pinakamasakit at masaklap di ba? Nakilala mo na si Lord, nanampalataya ka na, naranasan mo na lahat, no? Even sa ministry, di ba? Totally, nagamit ka na ni Lord mightily. Pero sabi dyan, kung babalik pa rin tayo sa pagkakasala, wala nang alay na may alay pa para sa atin. Bakit po? Kasi ginawa na po ito ni Lord once and for all. And sabi nga dyan, naghihintay na lamang sa atin yung naglalagablab na apoy. Ito po yung Sheol na tinatawag, yung hell, or yung parusa. So yun. At kung sinabi po ito ng Bible, guess what? Alam natin, ito ay mangyayari in the future. No? Gawa, chapter 17, verse 17 to 30. Sabi dyan, no? Sa mga nagdaang panahon, pinalampas ng Diyos ang di pagkilala sa Kanya ng mga tao. Ngunit ngayon, iniuutos na sa lahat ng tao na na sa bawat lugar na magsisi at talikuran ang masasama nilang pamumuhay. And verse 31, kung tutuloy natin, sabi dyan, sapagkat tinakda na niya ang araw ng paghuhukom sa sanlibutan. At ito'y buong katarungan niyang gagawin sa pamamagitan ng isang tao na kanyang hinirang. Sino po yun? Jesus Christ, the judge. Pinatunayan niya ito sa lahat nang muli niyang buhayin or binuhay ang taong iyon. Kung nung una po, nagkatawang tao ang Panginoong Jesus, dala-dala niya yung mensahe ng repentance, dala-dala niya yung pag-ibig, dala-dala niya yung message ng grace. Ang Panginoong Jesus po ay muling babalik. Amen po ba? Pero pagbalik niya, hindi na siya ganun, all loving. Siya po ay babalik bilang judge and just. So tayo po ay tumayo. And close po natin to sa panalangin. Dito po tayo magtapos sa quote ni Elizabeth Parker Danford. Ito po isang Old English proverb nung 1805. Kasi nung 1805, mahilig sila sa mga proverb or mga saying. No? Sabi ni Elizabeth, pwede ba sabay-sabay natin basahin? Sabi niya, life is short, death is sure, sin is the cause, Christ is the cure. Amen po ba? At ito po yung kung isa-summarize natin yung buhay natin, ito po yung reality. Bakit po? Alam natin, life is short. Maiksi lang yung buhay. No? Di natin alam kung hanggang kailan tayo mabubuhay or hanggang ilang taon tayo mabubuhay. Di natin alam kung kailan tayo uuwi sa Panginoon. Pero isa lang yung truth na sinasabi ng Bible, haharap tayo sa Diyos. Sabi dyan, death is sure. Sure na mamamatay tayo. No? Wala namang tao na nabuhay ng matagal. No? Sabi nga, ang expectancy is 80, pero merong 100. No? Si Apo Wangud, 108. So, grabe. No? Pero ano yung makikita natin? Death is sure. Totoo na mawawala rin tayo sa mundo po na ito. No? At yung mga pinapahalagahan natin, yung yaman, yung kasikatan, or ano paman, ito po ay mawawala. Sabi nga, ito ay filthy rags sa harapan ng ating Panginoon. Sabi dyan, sin is the cause. Alam natin, yung kasalanan yung dahilan. Pero ano po sabi sa uli? Christ is the cure. Ang Panginoong Hesus po, yung gamot sa lahat ng kasalanan, yung gamot sa kapusukan natin, yung gamot sa sin and death.
sa walang hanggang kamatayan. At pwede po ba bago po tayo mag-close in prayer, pwede po ba lahat po tayo manalangin? Lahat po tayo lumapit sa Diyos, humingi ng tawad. Kausapin po natin ang ating Panginoon. No? Sabi nga, si Lord ay mula pa noon hanggang ngayon, siya ay nangungusap. Sabihin natin, Lord, patawarin mo po ako, tulungan mo po ako na manumbalik sa inyo. Sige po, sabay-sabay po tayong manalangin. At lahat po ng mga dalahin natin, ilapit po natin sa ating Panginoong Yesus. Lord, hallelujah, Panginoon. Lord, hallelujah. Lord, salamat po sa umaga pong ito. Salamat po, Lord, sa malawak at malalim na biyaya at grasya mo, Panginoon. Lord, noong una pa lang, nakita na namin kung gaano kalawak, Lord, yung biyaya mo sa bawat isa sa amin. Sabi nga, even to your enemies, Lord, gusto mong maligtas yung mga kaaway mo. Gusto mong maligtas even yung mga nag-o-oppose sa amin, nagpa-persecute sa amin. Gusto mong maligtas lahat ng tao, Panginoon. At patuloy, Lord, sa oras po na to, salamat po sa biyaya mo. At patuloy, Lord, na tinatanggap ka po namin bilang Panginoon at tagapagligtas. Lord, help us to repent sa lahat ng aming mga kasalanan. Tulungan mo po kaming magbago, Panginoon. At makita po sa pananampalataya namin yung gawa na kami po inyong binago na, Panginoon. At Lord, dalangin po namin. Salamat din po, Lord, sa inyong sakripisyo sa krus ng Kalbaryo. Lord, dinala mo po yung bigat ng aming mga kasalanan. At sabi nga, dati kami mga kaaway. But now, Lord, kami ay inyong mga kaibigan na. Kaya nakakalapit kami, nakakapanalangin kami, nakakaharap kami sa inyo, nakakapag-worship kami ng malaya, Panginoon. Lord, salamat po sa biyaya na ito. And we pray na hindi lang po ito mahinto sa amin, kundi gamitin mo po kami na ibahagi rin po yung message ng gospel sa iba, sa mga mahal namin sa buhay, sa mga tao na nakakasalamuhan namin, Panginoon. At ikaw lang po yung mataas, mapapurihan sa buhay po namin. Salamat po. Ito po aming panalangin sa pangalan po namin, Panginoon Jesus. At ang lahat po yung magsabi ng Amen. So, God bless po.